Request granted. Ito ang storya ng epiko ng mga manubo na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Tulalang. Siya ang panganay na anak ng mag-asawang mahirap. Isang araw, nasa gubat si Tulalang, naghahanap ng makakain. Sa hirap ng buhay, maasahan talaga ang kagubatan. Nakita siya at narinig ng isang matanda na naaawa pala sa kanilang magkapatid. Lumapit sa kanya ang matanda. Huwag kang mag-alala, Tulalang. Tutulungan kita. Mula ngayon, hindi na kayo magugutom pa. Paano ermitan nyo? Magtiwala ka lang. Ito ay darating. Napatingin sa kalingitan si Tulalang at paglingon nito, wala na ang matanda. Hinanap nito ni Tulalang, ngunit hindi na ito nahagilap. Nagmadaling umuwi sa kanilang bahay si Tulalang upang ibahagi sa kanyang mga kapatid ang nangyari sa kanya. Britan! Mga Britan! Nilisay, nasaan na kayo? Nandito ako sa bukuran, Tulalang. Wala si Minalising, kaya pinuntahan lang saglit. Mga Britan, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin ngayon. May matandang lumapit sa akin at sabi niya ay huwag na tayong mag-alala. Anuman ang nanaisin natin ay mapapa sa atin. Ano naman nangyari? Magtiwala lang tayo. Umasa at naniwala ang magkapatid sa mga salitang binitawan ng matanda at doon nagsimula na ang magkapatid ay nanagana sa pagkain. Sa kabila ng kanilang kasaganahan ay nanatili pa rin silang masipag. Mga Britan, nilisin, halina kayo, tapusin trabaho natin. Ito na po. Nangyari sa inyo, ulit parang kayo. Gawin ako sa... May nais lang ako sa harap ng bahay. Oh, uminom muna kayo ng tubig. Halina kayo. Pansin ko, unti-unti nang umulan kabuhayan natin. Tulalang. Napansin ko rin, kaya't magsikap pa tayo. Umunlad ang kanilang kabuhayan at ito ay nabantog sa buong kapuluan. Iba't ibang tribo ang nagtungo sa kanilang tahanan. Totoo bang may kapangyarihan ang nakatira dito? Halika, tingnan na lang natin. Lahat ng tao nandito ay bibigyan ng tulong na nararapat sa inyo. Gabayan niyo sana ang bawat isa sa amin upang umunlad kami. Saan man ako dalhin ng tadhana, hindi ko kayo pababayaan. Salamat sa inyo. Sana mas marami pa kayong matulungan. Pagkalipas ng maraming taon, ipinasya ng magkapatid na manirahan sa turuhan o palasyo. Siguro panahon na upang pimira tayo sa palasyo, kapatid. Siguro nga't panahon na at ang lahat ng gustong sumama ay maaaring sumama. Tama ka dyan, mga Ampitan. Ang palasyo natin ay napakalawak, kaya't lahat ng gustong sumama sa atin ay ating pahintulutan. Sa kanilang palasyo, ang magkapatid ay may kanya-kanyang silid, maliban sa kaisa-isang kapatid na babae. Walang tigil
silang mga alipin sa pagtugtog ng magagandang musika, kaya ang mga naninirahan sa paligid ng palasyo ay naaaliw rin. Ang kapatid na babae ay hiyas ng magkapatid na dapat ingatan. Nagtatanim ito ng hiwagang bulaklak. Tuwing umaga at bago tumanghali ay namumulaklak ito. Kapag nalanta agad ang mga bulaklak, ay nagbabalang may darating na kaaway sa kanilang kaharian. Isang araw ay biglang nalanta ang mga bulaklak. Dumating si Agiyo at sinalakay ang hulaman, ang kanilang kaharian. Hala, nandito ang grupo ni Agyo. Kailangan kong sabihan si Tulalang. Tulalang! Tulalang! Nandito ang grupo ni Agyo! Sinasalakay niya tayo! Hayaan niyo silang sumalakay, huwag kayong mabahala. Ano natin lang? Naputol na ba ang iyong bahag? Kung ako sa iyo, Agyo, umalis ka na lang. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Nagsalita ang singsing. Lumaban ka, Tulalang. Tanggalin mo ako sa iyong kamay at ako ang lalaban para sa iyo. Sige, Singsing, labanan mo ang mayabang na general. Sugad ay isang singsing lamang. Dali lang ang talunin. Sugad! Kaagad nilang pinaghahampas ng sibat ang sundalo, kaya huminto ito at naging singsing muli. Ano na tulad lang? Yan lang ba ang kaya nyo? Di man lang ako napagod? Lubos mo talaga ang pasensya ko, Agyaw. Masyado na mataas ang tingin mo sa sarili mo. Wala raw, labanan mong general. At ang dalong niya ng isang balaraw lamang. Hindi dapat yan kinakatakutan. Sugod! Sa labas ng palasyo, marami ang namatay sa mga tauhan ni Agiyo. Hinawakan ni Agiyo ang leeg ng balaraw na naging sundalo at ito ay bumalik sa dating anyo. Pumasok si Pangampitan, ang kapatid ni Tulalang. Pahinga muna ko sapagkat ang laban na ito ay parang mahaba pa. Magpahinga ka muna dyan. Ako nang bahala sa mga natirang kalaban ni Pati. Tinalo ni Pangampitan ang maraming kalaban, ngunit napagod din siya. Siya'y pumasok sa palasyo at nagpahinga. Ako nang bahala rito, nakatanda ko ang kapatid. Ikaw mo nang bahala. Labanan na parang kidlat. Natalo lahat ni Manalisin ang mga kalaban, maliban kay Agiyo. Naganyong pulubi si Agiyo at lumaban kay Manalisin. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa tinamaan si Agiyo ng sipat ni Manalisin. Nakita ng kapatid na babae ni Tulalang na hindi matapos-tapos ang labanan ng dalawa, kaya binuhusan ng mahiwagang langit upang makatulog. Kanilang pagising, nalaman nila na sila pala ay magpinsan, kaya tinigil na nila ang labanan. Sa ilalim ng punong kahoy, natulog si Tulalang. Isang uwak ang dumating at dumumi ito sa kanyang muka. Anong kahulugan nito, kaibigan, huwag? O ang magbabalita, mahiganting kumakain ng tao, sundan mo ako. Nagtungo si Tulalang sa kagubatan at nakita ang kubo ng matandang babae. Ang higante ay may bihag na magandang dilag. Mag-ingat ka, binata, sapagkat ang higanting ito ay mapanganib.
Tinungo ni Tulalang ang tahanan ng higante. Maraming punong saging ang nakapaligid dito. Nang siya'y dumating, natulog ang higante at nakatulog ang dalaga. Sino nandyan? Ang minaamoy akong baboy ah. Tamang-tama sa aking panangalian. Hindi ako baboy, ako ay taong kagaya mo. Hindi mo ako matatalo. Naglaban si Tulalang at ang higante. Sa huli, nagawa ni Tulalang talunin ang higante. Lumapit si Tulalang sa babae. Mo? Magandang dinan. Ako si Makaranga, mula sa puok ng Makaranga. Nais kitang pakasalan. Pumayag ka, Makaranga. Paumanhin sapagkat kailangan kong bumalik sa aking tahanan. Nakatulog si Tulalang sa pagod. Nang magising siya, wala na si Makaranga. Dali-dali niyang hinanap si Makaranga upang alukin muli ng kasal. Nakakita siya ng 7 babaeng mananahi. Umanhin mga binibini. Nais kong malaman kung dumaan ba si Makaranga dito. Si Makaranga ay nagtungo sa kudo. Maraming salamat mga binibini. Mahal kong Makaranga, nandito ka lang pala. Nais kitang alapin ng pagsal muli sa akin. Hinihiling ko, Tulalang, hayaan mo muna akong makauwi sa aming palasyo. Gusto mo, mahal kong Makaranga. Sige, pero hayaan mong ihatid muna kita sa inyo. Nakauwi si Makaranga at nalaman niya na matay pala ang kanyang ama. Tulalang! Papayag ako magpakasal sa'yo kung magkaroon ng bagong hari ang aming kaharian. Oo, mahal kong Makaranga. Ngunit kailangan ko munang umuwi sa aming kaharian para magpaalam sa angking, mga kapatid at mga mayan. Ito na ang pagkakataon natin. Sinamantala ng bagyong hari ang pagkakataong wala si Tulalang. Pagkasalan mo ako at ikaw ay hindi ko sasaktan. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kang magmatigas, babae. Ayaw mo pa rin bang magpakasal sa akin? Kahit patayin mo man ako, hindi ako magpapakasal sa katulad mo. Ngayon ikaw ay magdurusa. Ano ang ginawa sa'yo ng hari ng mga bagyo, mahal kong kapatid? Nasaan ka? Lumabas ka! Anong ginawa ko sa kapatid ko? Papatayin kita! Dito ka na pala, Tulalang. Hindi kayo susuko. Masagin ko ang boteng ito. Ang boteng hawak ni Tulalang ay napaka-importante sa kaharian ng bagyong hari, kaya sumuko ito. Sa wakas, natapos na rin ang gulo. Pagkatapos ng lahat na nangyari, naging masaya ang mga kapatid ni Tulalang at ang mga mamamayan. At dito na natatapos ang kwento ni Tulalang, ang epiko ng mga manubo. Nandito ang grupo ni Ate Lu sa masalakay! Lalo yan ang isang balaro lamang. Di dapat yan